Yo, what's up mga boss? At isang magandang araw at magandang umaga po muli sa inyong lahat. At syempre, nandito na naman po muli ang inyong Boss Noli Vlog, nagbabalik. At welcome back po tayong lahat dito sa ating munting YouTube channel. So isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. So it's breeding time na naman mga boss. So kayo po ba ay nakapag-umpisa na ng breed? Nakapagsalang na po ba kayo? And then nakaipon na po ba kayo ng inyong mga itlog na ipapapisa dito sa darating na early bird? So ito, magbibigay tayo ng konting technique. Yan. So bago po ang lahat, shoutout po muli dun sa nagpagawa ng content na to sa atin na kadalasan na itinatanong ay bakit matagal na sila nagsalang sa breeding, pinagsama nila yung kanilang breeding material, bakit matagal bago mangitlog or hindi pa nangingitlog. So sana lang matulungan nyo kami. So eto mga boss, at magbibigay tayo ng konting simpleng tip para magkaroon ng idea doon sa mostly nangyayari ito doon sa mga backyard na nagtataka sila bakit matagal mag-fertile o mangitlog yung kanilang mga breeding stock. Yan. So pero bago natin umpisahan niya mga boss, at kung bago ka pa lang na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, abay iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po kahit mag-share, and then hit yung ating munting notification bell, at nang sa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So mga boss, at umpisahan na natin kung paano ba yung proseso nung ating pagbibreed. So let's go. So mga boss, paano ba yung proseso natin na pagbibreed? Yan. So ito yung ituturo natin dun sa mga nagtatanong sa atin na mga backyard, dun sa mga nahihirapan, most especially pagka maliit yung kanilang space o area. So kapag magbe-breed kayo mga boss, tip lang, dapat mag-provide kayo ng kahit na papaano ng breeding pen. So dapat yung nakakagalaw yung inyong mga broodcock at inyong inahin, at nang makapag-produce sila ng mas maganda. So mga boss, ipapakita ko sa inyo yung ating breeding pen, kung paano yung ginagawa nating proseso, bakit mas mabilis nakakapag-fertile yung ating mga inahin. Most likely ginagawa ko to kapag ang inahin ko ay matagal mag-fertile. So ginagawa natin dito mga boss, hindi tayo battery type breeding. Mas mahirap po kasi yan, lalong lalo na kapag ang broodcock nyo ay salbahe. Yan yung pinakaiiwasan natin sa lahat. Mahirap po magpaupo ng inahin, dahil nga kapag namamalo ang broodcock nyo, ang tendency nyan ay papaluin nila yung kanilang inahin kapag kayan ay inupo nyo, lalong lalo na kapag po yan ay nagugulat. So mga boss, at disclaimer lang po at paalalang muli, ito pong ituturo natin dun sa mga nagtatanong sa atin, ito po ay sarili kong opinion base po sa aking karanasan sa aking pagbibreed. So pwede nyo pong sundan, pwede rin pong hindi. Kung saan po kayo mas komportable, ituloy nyo lang po yan. So mga boss, tara at puntahan natin yung ating mga breeding pen. A few moments later. So tara mga boss, puntahan natin at ipapakita ko sa inyo. So ito mga boss ay kung mapapansin nyo, yan, kung mapapansin nyo, kapag ka po ang inyong breeding pen, most likely pag ganito, so gagawin nyo,
ay tatanggalan niya sila ng ganito, dapuan. Tatanggalin niyo yung kanilang dapuan. Kapag ka po kayo ay nagbi-breed through single mating, yan. Kapag ka po kasi flock mating, so kahit hindi nyo sila tanggalan ng dapuan, kasi nga marami naman siyang kasama. So sa atin, ganito yung proseso natin. Tinatanggal natin yung kanilang dapuan, and then binabalik natin pagdating ng madilim na. So ayan, ginagawa natin. So magkasama lang yung inahin at saka yung broodcock sa isang pen. So bakit ba ganyan yung ginagawa natin? So ganito mga boss, ipapaliwanag ko po sa inyo. So ito mga boss, kung makakapansin nyo, tinatanggal natin. Ito mga boss, proseso na to, matagal na po natin ginagawa sa ating pagbibreed. Ayan. So nakita nyo naman, ang inahin nyo, kahit po yan ay hindi pa fertile. Kahit hindi fertile yan, yan, tatanggalan nyo po sila ng dapuan. Kapag po ang inahin nyo ay kahit na hindi pa fertile, so bakit po natin ginagawa yung ganyan? So ganito po ang paliwanag dyan mga boss. Inuulit ko pong muli. Paalala pong muli mga boss, hindi po tayo expert at mas lalong hindi pa tayo dalubhasa pagdating sa ganitong proseso. Ito po ay pinapakita natin para magkaroon lang ng konting idea yung mga nagtatanong sa atin dahil bakit sila ay matagal makapag-breed. So ganito po ang paliwanag niya mga boss. So bakit ba natin ginagawa yung ganitong proseso mga boss? So ito, sasabihin ko sa inyo yung sikreto ng ganitong ginagawa natin. So madalas ginagawa natin ito kapag tayo ay nagbi-breed. Hindi siyempre, baka magtataka kayo ba't tinatanggalan natin ng dapuan. Mas komportable yung mga manok natin kapag may dapuan. So mali po yan mga boss. So ganito po yung paliwanag natin dyan. Kaya po natin tinatanggalan ng dapuan yung ating mga breeding pen para maiwasan na ang ating mga inahin ay lumayo doon sa ating mga broodcock. So kailangan magkalapit sila sa isa't isa. So dapat kinakailangan always na ma-expose yung ating inahin doon sa ating mga broodcock. Yan. So ano ba yung benefits ng pagtatanggal ng ganitong dapuan sa ating mga breeding pen? So ganito po yan mga boss. Kapag po ang inahin nyo ay most likely hindi pa sila fertile, and then ayaw pa nila magpaasawa, pero sila ay nasa ustong edad na para sa breeding. So ganito po yan. Kapag po yan tinanggalan nyo ng dapuan, and then gagawin yan, ang inahin nyo, kahit po yan ay gawin yan lumipad yan sa loob ng breeding pen, so ang babagsakan din po yan dun pa rin sa broodcock. Kaya kahit ayaw at sa gusto niya, mapipilitan siya na magpamate dun sa broodcock. So yun yung pinaka simpleng sekreto dyan. Kapag kayo nagbreed, tanggalan nyo ng dapuan, and then kahit anong gawin ng iwas nung inahin nyo dun sa inyong broodcock, wala pong magagawa yan. So ang mangyari, ma-expose dun sa broodcock yan. So maaasawa yan, mas madaling magpe-fertile yung inyong mga inahin, and then makakapag-produce kayo, mas mabilis kayo makakapag-produce ng inyong mga breeding. So yun lang mga boss. At naway nakatulong po tayo dun sa mga maliliit na breeder na nagtatanong sa atin kung paano yung technique para mas mabilis na makapag-fertile yung kanilang
mga inahin. So yun lang ang technique natin dito mga boss, mas mabilis tayong nakakapag-breed. So yun lang mga boss, at naway nakatulong tayo dun sa nahihirapan makapag-breed. Yan, nakapagbigay tayo ng konting idea. Simple lang pero napakahalaga niyan mga boss. Simple lang pero napakahalaga. Pag yan ay ginawa nyo, ay ginagarantiyahan ko sa inyo na mas mabilis kayong makakapag-produce. Kasi nga ay mas mabilis silang magkakaroon ng communication, magkakakilanlan sila. So yun lang mga boss, at maraming salamat. At dito na po natin tatapusin ang ating munting vlog. Sa mga boss natin dyan na ngayon pa lang mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po kayo at mag-share, and then hit yung ating munting notification bell, at nasa ganon maging updated kayo sa mga video na ina-upload natin. So yun lang mga boss, maraming salamat at good luck. I know gold is not enough.